Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, mag-iligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, mag-iligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumayo rin. Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni San Arnold Jansen, ang tagapagtatag ng SBD, Society of the Divine Word, Kalipunan ng Banal na Diwa. Kulang-kulang 6,000 po kaming mga brothers at pare sa 80 mga bansa. Tinatag din niya ang mga Holy Spirit Sisters. Kanina lang, magpapadala sila ng isang mangyan mula sa Hanuno'o tribe, papadala sa Caribbean. Kahit matindi ang pangangailangan natin dito, pinapaalaala pa rin ni Arnold Jansen na may misyon tayo na yung buong mundo ang ating paglingkuran. Kasama na rin sa itinatag ni San Arnold Jansen ang mga Pink Sisters. Lagi akong nagpapadasal doon dahil 24 hours na nag-adoration sa Blessed Sacrament yan. Panalangin natin lahat ng mga misyonero na iniwan ang kanilang sariling bayan para maglingkod sa kanilang mga kapatid sa foreign missions. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, minarapat mong masilayan ng liwanag ang mga ninuno naming tinuruan ni San Arnold. Pagkaloob mo sa aming mga tampok sa taguring Kristiyano, ang makapamuhay ayon sa pananampalatayang ito at maibahagi ito sa ibang mga bansa sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at mga Filisteo. Sa Ebenezer, nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo.
Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel. Bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti kunin natin sa silo ang kaban ng tipan. Baka kung nasa atin iyon, ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kaban ng tipan, at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Ofni at Phinees. Ang mga Israelita ay napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kaban ng tipan. Umaalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Kaya nasabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo, tulad ng pang-aalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Filisteo at ang Israelita ay nalupig na naman ang mga Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kaban ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofni at Phinees. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ngayoy iyong itinakwil, kaya kami ay nalupig. Hukbo nami, binayaat, hindi mo natin ang kilik. Binayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Sa sinapit naming ito, mga hentil ay nagtawa. Inuuyam kaming lagi, kami iniinis nila. Pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanlibutan. Sa nangyari umiiling bilang tanda ng pag-uyam. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Kami huwag mong pagkublihan, huwag magtago sa amin. Ang pangamba namit hirap ay huwag mong lilimutin. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, may isang kitunging lumapit kay Jesus, nanikluhod, nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Naawa si Jesus at hinipo siya sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang kitong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote
Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya, bagkos pinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na puok, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naway sumaatin ang banal na Espiritu ng kaniyang biyaya upang mapalapit tayo sa Diyos sa ating pagninilay sa banal na kasulatan. Sa unang pagbasa, natalo ang mga Israelita laban sa mga Pilisteo. Kaya sabi nila, dalhin natin yung kaban ng tipan, yung Ark of the Covenant sa ating paglalaban. Natakot sana ang mga Pilisteo, ngunit lalong nilakasan ang kanilang loob. Natalo nilang mga taga-Israel. 30,000 ang namatay. At pinatay pa sina Ofne at Pinias. Mga masasamang tao itong si Ofne at saka si Pinias kung babasahin natin yung mga naunang kabanata. Kaya, kung masama ang loob mo, kahit dadalhin mo pa yung kaban ng tipan, yung Ark of the Covenant, hindi ka matutulungan ng Diyos. Kahit na nagbigay ka pa ng kapilya, ninanakaw mo naman yung panggawa ng tulay at saka highway doon sa DPWH, hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Magsasabi ka, o magbibigay ako ng sasakyan sa mga pastoral council sa aming parokya. Huwag mo, sana hindi na ako mahuli, Panginoon. Hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Kailangan, kagaya tayo noong kitungin. Siya ang may pangangailangan, siya ang lumapit kay Jesus. Tapos nanikluhod, nagmamakaawa. Ganyan dapat tayo kasi Diyos yan eh. Na para bang may kontrata kayo na Sacred Heart of Jesus, kukommunion ako ng 9 First Fridays. Pagkatapos, magtatampisaw ka sa putik ng kaligayahan kung ano-anong kasalanan gagawin mo. Hindi. Uubra yun kagaya noong kaban ng tipan doon sa mga taga-Israel. Mamamanata ka, Panginoon. Maski ilang oras pa, 30 hours, mahigit daw, magpo 40 hours yung traslasyon sa Quiapo. Napagaganda sana. Pero may kakilala akong mga ilan doon na sumasama sa traslasyon. Pagkatapos, hindi kinakausap yung kanilang kapatid, nag-aaway doon sa kanilang minana. Ulitin ko, sa pagharap sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa, sundin natin ang kitungin. Lumapit kay Jesus, nanikluhod, nagmamakaawa. Pagkatapos sabi niya, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Hindi niya sinabihan na, pagalingin mo ako. Nobena ako kay, parang ganyan. Santo Niño, pagalingin mo ako. Hindi kontrata yan. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Halimbawa, Healing Eucharist ito. Pagdasal natin lahat ng mga may sakit. Minsan hindi sinusunod ng Panginoon, hindi pinagbibigyan ng Panginoon yung dasal mo . Pero kung kalooban niya, mapapagaling. Siguro mga 4 na yung pinagdasal ko. Nasa ICU. Yung halos nabubuhay na lang dahil sa makina. Pinagdasal ko. Kulang pa nga yung pananampalataya ko . Siguro yung mga asawa at saka sa Chicago yun. Nabuhay pa mga 4-5 taon. Pagkaraan ng ilang taon yung anak naman. Koma na rin.
Chicago din, pinagdasal ko. Andyan pa ang mga anak ngayon sa Chicago, narinig nila yan. Dapat nanikluhod ka sa Panginoon. Dapat sabihin mo, if it is your will. Kasi nagdadasal tayo ng, thy will be done. Pagkatapos, pinipilit natin yung ating sarili. Bakit? Tagal na akong nagdodibena. Hindi pa ako nananalo sa loto. Baka kung manalo ka, mapapariwara lang yung kaluluwa mo. Huwag mong sabihin na bawat hingi mo. Para sa akin nga, huli na yung sa turo ng simbahan. Yung ating mga kahilingan na pagalingin, yung mga anak magiging makapasa sa board, yung mga dasal natin kasi grabe ang pangangailangan natin Panghuli yan, sabi ng simbahan. Pag nagdadasal ka, ang una sambahin mo. Diyos yan makapangyarihan yan Yun ang may gawaan ng langit at lupa. Karapat dapat siyang sambahin. Pangalawa, magpasalamat ka. Ang naiisip mo lang, yung hindi ka pinagbigyan ng Panginoon, ilang daang beses ka nang humingi na pagbigyan, yung naalaala mo, magpasalamat ka naman. Ang pangatlo, humiling ka ng patawad sa mga kasalanan mo. At saka lang, kung may pangangailangan ka, lumapit ka sa Panginoon, manikluhod ka, magmakaawa ka, pero panghuli na dapat yan Alam na ng Panginoon ang kailangan mo naman So yung adoration, thanksgiving, contrition, yun yung pinakamahalaga sa pagdadasal. Alam na ng Panginoon yan, maski hindi mo pa sasabihin. Maski hindi mo pa pasabihin, kung kalooban niya, papagkaloob sa iyo yan. Unahin mo yung pagsamba sa Kanya. Unahin mo yung pagpapasalamat sa Kanya. Unahin mo yung pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Huwag mong parang may kontrata si Jesus sa iyo na pag nagdasal ka, may tungkulin siya na pagbigyan ka sa lahat ng kahilingan mo, na kadalasan makasarili naman. Yun ang ating matutunan sa Ebanghelyo ngayon. At saka sa pangwakas, kasi Arnold Jansen, mga misyonero kami, 150 SBD missionaries ang nasa ibang bansa. Nagkamatayan na yung marami doon sa Africa at saka sa Latin America. May isa pa kaming obispo na sa New Guinea. Estudyante ka pa yan sa seminaryo Anong ginagawa? Ang ginagawa, pati yung mga Blue Sisters at saka kahit ang mga Pink Sisters, missionary din yan. Kahit 24 hours na nagdadasal before the Blessed Sacrament. Yung kitungin na pinagaling, umalis, pinamalita ang nangyari, kaya hindi na tuloy makapasok si Jesus sa mga bayan dahil ang galing siguro nung tao na wala pa namang social media noon, wala pang TikTok noon. Paano kaya niya ginawa na yung mga bayan nalaman lahat na pinagaling siya ni Jesus? Si Jesus hindi na makapasok. Ngayon pa nga may social media na, dapat gamitin natin yan para sabihin na ang biyaya ni Jesus ay umapaw sa akin. Sabi pa ng mga El Shaddai, siksik, liglig at umaapaw. Nagpasalamat ka ba? Sinamba mo pa yung Diyos? Sinamba mo ba yung Diyos? Pinagsisihan mo ba yung kasalanan mo? O nagdadasal ka para hindi ka mananagot sa kasalanan mo? Kasi minsan nakakahiya tayo na milyon. Yung 10 milyon ata, 9 million plus yung sa traslasyon sa Santo Entierro. Tapos ilang milyon din yung nasa Cebu, nagsasayawan pa doon. Bakit number 1 tayo sa korupsyon? Wala na tuloy tutulong sa atin dahil, magbibigay ka dyan, nanakawin lang yan. Kaya ang hirap pa rin ng Pilipinas ngayon. Kaya manalangin tayo kay Jesus. Lumapit tayo sa Kanya. Manikluhod tayo at magmakaawa, kagaya ng kitungin. Hilingin natin na pagalingin din niya yung ating bansa.
Pawiin na lahat yung pagkamakasarili na siyang ugat. Kaya bumibili ng mga payong na may kasamang sports car. Nagsisisi ngayon. Sana mahuli pa yung mga iba. Bahala na ang korte sa kanila. Hindi naman natin hinuhusgahan. Bahala na ang korte sa kanila. Pero dapat may mananagot. Sobra-sobra na ang mga Pilipinong pagtitiis. Yung inilabas kung magkano ang natatalo sa kanila sa casino ng isang araw. Bigay mo niyo sa akin. Magtatrabaho ako sa DepEd. Gumagamit kami ng AI at saka technology para sa mga dropouts sa ALS. 60,000 ngayon ang pinaglilingkuran ng mga teachers. Bigay sa akin yung natalo sa kanila ng isang gabi lang doon sa casino. Papaaralin natin lahat yung mga dropouts sa Pilipinas. Pero hirap na hirap ako. Dahil nga, napakadaling magnakaw, tapos pag totoo yung sinasabi mo, hindi ka pagbibigyan. Ulit, tumapit tayo kay Jesus. Manikluhod tayo at magmakaawa. At ang ating dasal, yung dasal ni Arnold Jansen. May the darkness of sin and the night of unbelief vanish before the light of the Word and the Spirit of grace, and may the heart of Jesus live in the hearts of all. Panalangin ng sambayanan. Mga kapatid, naniniwala tayo sa awaan ng Panginoon, gaya ng awa niya sa lalaking kitungin sa Ebanghelyo ngayon. Lumapit tayo ng may pananalig sa ating Ama na sa langit, ng ating mga panalangin ay pakikinggan kung kalooban niya. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napabayaan at mga itinuturing na yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga mahihirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga mabubuting kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga yumao kay Kristo naway mabuhay sa tunay na kalayaan at kaligayahan ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Maawayang Ama, palalimin mo ang aming diwa ng awa at pangunawa sa mga nagdurusa, may sakit. Itulad nawa namin ang aming buhay kay Jesus na humanap ng kalayaan, kagalingan at kapayapaan para sa lahat ng tao. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Nalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos ng mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Maraming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sambayanan na muling isinilang sa banal na diwa ng katotohanang itinuro ni San Arnold Jansen at nagkabuhay sa ginanap niyang sakramento upang kanyang mga pinaglilingkuran ay maging maalab sa pag-ibig, bunga ng kanyang mga dasal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Arnold Jansen ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, ay at si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kasama ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Ay kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hatiin niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan ni Jesus ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan Ama. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, at lahat ng kaparian. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaliwanag sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama na mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kasama ng mga apostol, kasama ni San Arnold Jansen at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kapanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hilihining namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay At laging sumainyo. sumayo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kapayapaan po.
Ito, katawan at dugo na ating Panginoong Kristo. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Naway huwag niyang ipahintulot na mawalay tayo sa Kanya kailanman. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming lumikha, tangkilikin mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Sa paghahain ngayong si San Arnold Jansen ay ginugnita at pinararangalan upang ang mga ito ay malakipan ng iyong mga bigay sa pamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalhin ninyo ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Panginoon ko, buong puso kitang masasalamatan at kahangahan ang ginawa mo. Amen. Aking isasay sa
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.